Paano pinipili ang isang bagong Santo Papa? Kapag ang isang Santo Papa ay namatay o nagbitiw sa tungkulin, ang simbahang Katoliko ay pumapasok sa panahon na tinatawag na sede vacante. Ang ibig sabihin nito ay walang laman na upuan dahil walang Santo Papa na nakaupo sa trono ni San Pedro. Ang singsing at selyo ng yumaong Santo Papa na ginagamit sa pagpapadala ng mga dokumento ng Papa ay sinisira upang pigilan ang sinuman sa paggamit nito. Sa panahong ito, ang isang kardinal na kilala bilang Camerlengo o Chamberlain ay nagiging pansamantalang pinuno ng simbahan na may limitadong kapangyarihan. Ang sede vacante ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo habang ang bangkay ng Santo Papa ay pinaglalamayan. Ang kanyang libing ay gaganapin at ang mga kardinal ay maghahanda na magtipon para sa isang conclave. Nagaganap naman ang conclave sa Sistine Chapel, ang sikat na Vatican Hall na ang mga dingding at kisame ay pinalumitean ng mga gawa ni Michelangelo. Ang pulong ay nagtatampok ng mga kardinal mula sa buong mundo at tumatagal hanggang sa mapili ang isang bagong Santo Papa. Tanging mga kardinal na wala pang 80 taong gulang o mga cardinal electors ang pinapayagang lumahok sa conclave at bumoto para sa bagong Santo Papa. Sa kasalukuyan, sa 252 na kardinal, mayroong 135 na cardinal electors, 53 mula sa Europe, 23 mula sa Asia, 20 naman mula sa North America, 18 mula sa Africa, 17 mula sa South America at 4 mula sa Oceania. Ang bansang may pinakamaraming kardinal na makakaboto ay ang Italy na may 17. Ang US naman ay may 10 at ang Brazil ay may 7. Ang United Kingdom ay may 3. Sa sandaling magsimula ang conclave, ang mga cardinals ay hindi lalabas mula sa Vatican hanggat hindi nakakahalal ng isang bagong Santo Papa. Ang salitang conclave ay nagmula sa Latin na salita na nangangahulugang may susi. Isang sanggunian na ibig sabihin ay ihiwalay kung saan itinatago ang mga kardinal. Nagdaraos sila ng mga sesyon ng pagboto sa Sistine Chapel at natutulog sa Casa Santa Marta Hotel sa loob ng bakuran ng Vatican. Ang pinakamahabang conclave ay tumagal ng halos 3 taon. Ito ay nangyari sa pagitan ng 1268 at 1271. Ang ilan ay tumagal lamang ng 1 araw. Ang naghalal naman kay Pope John Paul noong 1978 ay tumagal ng wala pang 3 araw. At pinili naman ng mga kardinal si Pope Francis sa loob lamang ng 2 araw. Habang ang conclave ay nagpapatuloy, ang mga kardinal ay hindi pwedeng makausap. Hindi pinapayagan ang mga telepono, paggamit ng internet o mga pahayagan. Maliban sa unang araw, kapag isang balota lamang ang gaganapin, ang mga kardinal ay nagdaraos ng 2 pang-araw-araw na sesyon ng pagboto hanggang ang isang kandidato ay may mayorya ng 2/3. Lahat sila ay nanunumpa sa paglilihim tungkol sa pagboto. Kaya, paano natin malalaman kung ang isang desisyon ay naabot na? Kung ang mga boto ng mga kardinal ay hindi pa umabot sa mayorya, ang mga card at mga tally sheet ay inilalagay sa isang kalan at sinusunog na may kasamang isang additive upang makagawa ng itim na usok na nagpapakita sa labas ng mundo na ang isang Santo Papa ay hindi pa napili. Isa ng tradisyon ang panunood sa usok na nagmumula sa tuktok ng Sistine Chapel, kung saan ang mga Katoliko ay nagsisiksikan sa St. Peter's Square para ito ay mapanood. Kung walang resulta na naabot sa loob ng 3 araw,
Ang mga sesyon ay sinususpindi ng isang araw upang bigyan daan ang panalangin at talakayan. Higit pang mga balota ang gaganapin hanggang sa maabot uli ang 23 mayorya. Kapag sapat na ang mga kardinal na sumang-ayon sa isang kandidato para sa susunod na Santo Papa, ang kandidatong iyon ay tatanungin kung tinatanggap niya at kung anong pangalan ang nais niyang makilala siya. Pagkatapos nito, ang mga balota ay susunugin tulad ng dati. Lalagyan naman ng isang additive upang makagawa ng puting usok. Pagkatapos ay isusuot ng bagong Santo Papa ang bagong damit na inihanda ng mga mananahi. Matapos ay uupo ang bagong Santo Papa sa isang trono sa Sistine Chapel upang tanggapin ang iba pang mga kardinal na naghain na magbigay pugay at manumpa ng pagsunod sa bagong pinuno ng simbahan. Matapos ito ay lalabas ang Senior Cardinal Deacon sa central balcony ng St. Peter's Basilica at ibabalita sa salitang Latin, Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam, na ang ibig sabihin, ibinabalita ko sa inyo ang isang malaking kagalakan na mayroon na tayong isang bagong Santo Papa at ihahayag ang pangalan ng kardinal at ang pangalan na kanyang pinili. Pagkatapos ay lalabas naman ang bagong Santo Papa sa balkonahe upang ihatid ang kanyang unang pampublikong pagbati at pagpapalain ang mga tao sa St. Peter's Square. Makalipas ang ilang araw, magdidiwang ang bagong Santo Papa ng isang misa na tanda ng simula ng kanyang ministeryo. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.